Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Bobby Babas ng Jesus Christ Light of the Church Global Outreach Ministries doon po sa Dinahican, Quezon. Hayaan po ninyong ako'y magbahagi sa inyo ng mga ilang bagay na kung saan pag-aralan po natin yung ating pagdiskubre sa ating layunin. Ang title po ng aking tatalakayin ay yung pong Discovering Your Purpose. Ito po yung mga influence doon sa mga ilang books. At ako po natutuwa, nung haba pong ito inaaral ko, ay mas nai-inspired pa ako na tayo nga pala ay mas dapat pang magsimula doon sa tamang simula upang nang sa gayon makasigurado tayo doon sa direksyon na tatapusin natin. Kaya nga po, meron po akong nilagay. Pasensya na po kayo, ako po yung naglalagay ng objective. Hani po, sabi po dito, in this message, di ba, ay gusto ko pong ang makamit natin dito ay maunawaan natin na yung sense of significance as we are created being of our Creator, ayun po ay makita natin. Diba? We will able to discover who we really are. Makilala natin kung sino talaga tayo and what were we created for. And some question come to our mind ay, who am I? Who am I from? Why I am here? What can I do? Where I am going. Kaya nga po, ang aking pong panimula sa hapong ito, sa araw na ito, yung hayaan po ninyong basahin ko na yung aking introduction, God is a God of purpose. Ang Diyos po ay malinaw na siya po ay nagsimula. Kung titingnan po natin sa unang araw ng paglikha niya, lumikha siya ng unang bagay hanggang dun sa ikalimang araw. At lahat po ng nilikha niya doon sa unang araw hanggang sa ikalimang araw ay para sa layunin ng pangangailangan doon sa lilikha niya sa ika-6 na araw. Di po ba? Kaya nga po ako talagang amazed dito na sobrang ako'y nabibless how God loves us. Pero mo, from the very beginning, tayo na po yung iniisip ng Diyos. Kaya nga po, everything was created. Diba? Everything in life was created with potential and possesses the potential principle. Mahalaga pong maintindihan natin, ano nga ba yung potential principle? Creation abound with potential because the Creator Himself is a potential principle. God-given potential that is stored in us is our foundation to fulfill our purpose. So that we need to understand that the every important principle, the principle of potential, ang anumang sasakyan na panghimpapawid, aeroplano, yung pong barko, sila po ay mayroong tinatawag na flight plan. Yan, hindi po sila i-allowed ng kung anumang agency yan. Even po yung barko, hindi po sila i-allowed na paalisin ng puerto kung sila po ay walang isinasubmit na tinatawag na yung plano ng kanilang paglalakbay. Kasi mahalaga po yung plano ng paglalakbay kasi po yun po ay proseso na dapat mong daanan upang marating mo yung tinatawag na katagumpayan. O kung sa sasakyan man, sila po ay makalanding ng maayos. Kung sa barko man ito, sila po ay makadaong ng walang problema. Kaya nga po, matutupad lamang ang isang layunin kung may kakayanan kang gawin at mapagtagumpayan ito. Di ba? Ang isang bagay na gusto mong gawin, matutupad lamang ito kung mayroon kang purpose. Kasi po pag wala kang layunin, ang tawag po doon ay tsamba. Ang tawag po doon ay hindi sigurado. So, kung titingnan natin, so that the God deposited us the potential or ability to do things in accordance to Him. Kaya wala tayong rason para hindi magawa yung tinatawag na purpose natin sa mundo. Dapat kasi talagang yung binabag dito, purpose-driven yung ating buhay. Di ba? As we need to do is to deeply understand. Sabi nga po ni Rick Warren, hindi ka nilikha upang umubos ng sako-sakong bigas, umubos ka ng mga drum-drum na tubig, ikaw ay nilikha para sa layunin ng Diyos. Lahat po tayo ay nilikha according to the plan and purpose of God in our life. Napakahalaga pong masumpungan. Kaya nga po, pag hindi po natin alam kung paano tayo pupunta, tayo po ay parang wandering lang tayo. Pero kung tayo po ay mayroong direksyon na pupuntahan, tayo po ay mayroong tinutumbok na pupuntahan. Sabi nga po ni Miles Monroe dun sa kanyang In Pursuit of Purpose, di ba, the greatest tragedy in life is not death, but life without reason. It is dangerous to be alive and not know the reason you are given life. One of the most frustrating experiences
is to have the time but not know why. 'Di ba? Ang mayaman daw na ang pinakamalaking tragedy raw ngayon sa buhay ng tao ay yung ikaw ay, 'di ba? Hindi naman yung kamatayan, yung buhay mo na walang dahilan, yung buhay mo na walang purpose. Kasi pag walang layunin ang buhay natin, ay tayo, ang tawag din ay happy go lucky lang tayo. Ngayon, kaya kailangan po meron tayong tinatawag na purpose, meron tayong layunin kasi napakadelikado po na mamuhay tayo doon sa ating buhay na kamwat may lang tayo. Kung ano yung nandyan, doon lang tayo. Mahalaga po na tayo po ay mayroong tinatawag na purpose. Kaya nga po, napaka-frustrating po ng experience na ito na mayroon kang panahon pero hindi mo alam kung paano. Di ba? Ngayon, sabi ko nga po, what is purpose? Ano muna ang purpose? Sabi po dun sa dictionary ng Webster ay, purpose defined as the reason for which something exists. Di ba? Or is done, made use, etc. as intended or desired result and aim, goal. Yan po yung sinasabi ng Webster Dictionary tungkol sa tinatawag na purpose. Kaya nga, purpose can define as what? Mayroon pong ilang bagay na pwedeng ma-define yung purpose. Unang-una, ano po yung tinatawag na original intent of the creation of a thing? Ano ba yung layunin? Why God created things? Bakit nilikha ng Diyos ang punong kahoy? Bakit nilikha ng Diyos ang mga halaman? Bakit nilikha ng Diyos ang mga hayop? Bakit nilikha ng Diyos ang lupa? Bakit nilikha ng Diyos ang bagay na ating pinakikinabangan sa ngayon? Yun po, nandun po ang sagot. Ang purpose why God created things, di ba? Doon sa day 1 hanggang day 5, ayun pong needs para doon sa tinatawag na day 6. At di ba, after sabi po sa day 6, anong sabi sa day 6? Let us create man according to our image and likeness and let them have dominion over this earth. Di ba? Yung create ni God from 1 to 5 ay, yung po pala yung laman ng tinatawag na original na utos o na mandate natin sa Diyos, di ba? Ano po yung unang utos sa atin? Ano po yung dapat natin ginagawa sa una? Pamahalaan ang lahat ng bagay dito sa lupa. Pag tinignan po natin 27, 28, and then God created, di ba? Man and woman. Mamamahala ka sa isda, sa mga hayop, sa lahat ng gumagapang, everything ay pamamahalaan ng tao. That's the reason why God created trees, why God created yung mga bagay upang pamahalaan po ng tao, upang pangailangan ng tao. Halimbawa po, katulad po ng usapin ng kalikasan, di ba? Ako po'y naniniwala pag na-deplete natin yung forest, yung kalikasan, yung mga yamang ibinigay sa atin ng Diyos, pag hindi po natin napamahalaan, nagkakaroon po ito ng konsekwensya. May konsekwensya. Halimbawa, wala kang habas sa pagputol ng puno, di ba? Yan, na hindi mo na inaayos kung saan ka puputol ng puno. Dapat kasi mayroong tinatawag na forest management. Ngayon, ano nangyari doon? It can cause what? Disaster, baha, everything. So, kasi po ako naniniwala na yung kahoy ay nilikha ng Diyos upang gamitin ng tao. Pero dun sa tamang paggamit. Di ba? Halimbawa, yung iba naman, ang tao naman kasi pag minsan biglang, nagkaroon ng disaster. Okay, dinideklara ng gobyerno total lagban. Teka po muna, tamang management ng mga punong kahoy. Di ba? Ako po curious, di ba? Marami pong mga kaibigan akong mga forest guard, mga forester, ay nandun po sa mga checkpoint, wala po dun sa forest, di ba? Hindi po nila napiprevent yung pagputol. Kasi pag ang kahoy naputol mo na, hindi na yan kayang idugsong. Di ba? Hindi katulad yan ng mga na pwedeng i-grab. So, kaya nga po, mahalaga na maintindihan natin yung layunin, di ba? Kasi yung intent of the creation of a thing, di ba? Ano ba yung intensyon ng Diyos doon sa bagay? Di ba? Yung pinapaliwanag ni Pastor Ronald doon sa kay Mas na halimbawa, paano mo yung law of aerodynamics, di ba? Alam niyo po ba na meron kang i-break na law para ma-introduce mo yung bagong law. Halimbawa, yung law of aerodynamics, yan, you have to break yung tinatawag na law of gravity. Kasi pag hindi mo siya na-break, hindi mo ma-introduce yung bagong law. Kaya nga po,
ano muna yung intention? Ano muna ang intent of creation of a thing? Di ba? Ikalawa, ano yung original reason for the creation of a thing? Sa tingin natin, ano yung original creation ng Diyos? Doon sa mga halaman na akala natin walang papel sa buhay natin, di ba? Doon sa mga, di ba, minsan nagagalit yung iba, puro ka na lang ang mga plantita, pero ano muna yung reason? Ano muna yung, bukod sa, ano muna yung intent, ano muna yung reason from the creation of a thing? Dapat inaalam natin. Halimbawa, na nakikita natin pala na yung palang mga punong kahoy, yung palang mga halaman ay nagpo-produce ng tamang oxygen para sa pangangailangan ng tao. At sila pala yung nag-absorb ng carbon dioxide. Halimbawa po yung mga mangga, nung kami nga po yung galing dun sa Batangas, nakakatuwa yung lugar kasi nandun po kami sa ilalim ng mga mangga. Alam po ba yung mga mangga? Ang katumbas niya ay parang kung ilang makina para mag-supply, magbigay ng tamang oksihina para sa mga tao. Yeah. So ano muna yung original reason, di ba? From the creation of a thing. Ano muna yung reason ni God, bakit nilikha yung baso? Parang po ang tao, bakit ginawa ng tao yung baso? Bakit ginawa ng tao yung cup? Di ba? Ako po naniniwala na kaya ginawa ng tao yung cup kasi ito po ay para ma-manage natin yung pag-inom ng tubig, ano pa mang bagay na liquid. Kaya ginawa yung container is to hold, di ba? Is to manage actually. Is to manage yung tinatawag na liquid upang mailagay na, upang magkaroon tayo ng control. Halimbawa po, hydroelectric o yung tinatawag na, halimbawa yung hydroelectric. Biro mo, i-manage mo yung tubig upang mag-produce ng elektrisidad. I-manage mo yung tubig upang makarating ito dun sa mga household upang ito ay magamit mainom. Pag hinold po ninyo yung tubig, ang tawag po doon ay management. Pag hinold po ninyo yung ano pa mang bagay, ang tawag doon ay yung ipinamamahala mo yung bagay na yan. Di ba? Ikatlong bagay, ano yung cause for the creation of a thing? Di ba? Ano yung original intent? Ano yung tinatawag na reason? Ano yung cause for the creation of a thing? Ano nga ba yung layunin? Ano nga ba yung dahilan? Bakit kinreate yung bagay na ito? Actually, madali naman pong sagutin, di ba? Kasi lahat ng nasa paligid natin was created, di ba, by God, di ba? Nature, karagatan, di ba? Alam po ba ninyo na yung palang dagat halimbawa po sa ganito kadami ng pollution, halimbawa sa ganito kadami ng carbon monoxide sa kalye, di ba? Na yung lead ay kumakapit sa ating mga katawan. Ano lang, once a month magbabad ka lang sa tubig alat for 30 to 1 hour at nawawas yung mga lead sa katawan. Di ba? Napaka-amazing ng creation ni God. At makikita natin dito, narito pala yung intent, narito pala yung reason, narito pala yung cause, di ba, ng creation kung bakit ginawa ang bagay na ito. Ika-apat na bagay, di ba, yung desired result, di ba, that initiate the production. Kasi mahalaga po yun hindi, di ba? Alam po ninyo yung research, alam ba yung research mga facilities, yan, sila po dinadaanan po nila yung intent, di ba? Dinadaanan din nila yung reason, dinadaanan din nila yung tinatawag na cause, tapos yung desired result that initiate the production, di ba? At kasunod po noon, the need that make a manufacturer produce a specific product. The need that makes the manufacturer. Ano yung pangangailangan na kung saan nagtutulak doon sa manufacturer na i-produce yung specific na product? Di ba? Sabi ko ngayon, pag ikaw ay inventor, ikaw ay, yung pong mga inventor, ang pag-iisip nila ay, sila lumilikha, o sila gumagawa ng mga bagay, magmula po doon sa pangangailangan, at yun po ay nagiging ideya, hinahamis nila yung ideya, at yung ideya, yun po ay nauwi doon sa tinatawag na invention, from idea to invention. Kasi sa idea, nakita nilang may pangangailangan pala ang tao sa ganito, di ba? Kaya nila nililikha yung bagay. Kaya nila kinikreate yung bagay. Kaya nga po, and yung dulo nito, yung ika-anim nito, the destination that prompted the journey. Yan. 6 na bagay, di ba? Original intent of the creation of thing, the original reason from the creation of thing, the cause for the creation of thing, the desired result that initiate the production, di ba? The need that makes manufacturer
produce a specific product. Yung pangangailangan, di ba? Alam niyo po ba yung pong explosive? Pasensya na po ang aking pong mga example ay yung pong alam ko yung pong explosive, siya po ay naimbento ng tao at kaya po siya naging Nobel, kaya po siya yung mga naunang naging Nobel kasi para po sa pagbilis ng paggawa. Di ba? Halimbawa, yung explosive is intended for ditching. I-ditch nila yung gagawin ng kalye. Explosive are intended for quarrying, di ba? Ika-crush nila yung explosive are used for to cut hard things. Yun po yung una. Kaya nga po yung tinatawag na dynamite was alam po ba niyo ang composition ng dynamite ay nitroglycerin at saka po yung tinatawag na pinagkiskisla ng sawdust. Yun po lang siya. Ayan. Ngayon, umunladla yung kaisipan ng mga tao batay sa pangangailangan. Hanggang dumating na nga po umusbong na po yung kasakiman, dumating na po yung pananakop, di ba? And they use it as weapon. Di ba? Hanggang sa ngayon, ang tawag na sa kanila ay weapon of mass destruction. Ibig sabihin yung mga high explosive na, yung mga nuclear ang kapabilidad o yung tinatawag na content ng pampasabog. Klaro po ang layunin ng tao. Kaya lang minsan along the way nagkakaroon ng ibang reason, nagkakaroon ng ibang dahilan, nagkakaroon ng ibang layunin dahil po doon sa gusto nung tingin ng pangangailangan na, halimbawa, kung ito'y pangangailangan ng pag-unlad ng gera, ay di gumagawa sila ng mas marami pang research kaugnay diyan at talagang magpo-produce sila ng mga gera. Kung ito'y kaugnay ng industriya, di ba? Halimbawa, yung telephone, yung cellphone, ako po nung unang nagkaroon ng cellphone dito sa Infanta ay tingin ko parang hindi marketable. Pero napakahusay nilang tumanaw kasi ang bilis nung development. Ang bilis kasi bakit? Kasi nagkakaroon po ng pag-unlad yung development batay sa pangangailangan ng tao. Same as God. He created things for us, for our needs. Ganun po yun. He created those things for the needs of human, for the needs of man, di ba? Kaya nga po, purpose therefore is more personal context can be defined. Tempo niyo ha. Ang purpose po dito, therefore, in a more personal context, can be defined as what? As the original intent in the mind of God. Kasi siya po imagine, di ba? Yung isa nga pong joke ko dito, ano kaya inunan ng Diyos ang tao? Saan kaya siya pipisto? Di siya nakalutang. Di ba? Wala siyang kakainin, wala siyang hihingahin. Kasi inunan niya ang tao. At pag tinignan po yung creation, scientifically, methodically, kinreate niya, step by step, precept upon precept, di ba? Layer upon layer yung kanyang creation. Hindi po nagkamali ang Diyos to create. Di ba? Sa kanyang di ba? Kaya nga po yung purpose dito ay, kung titingnan natin, ito po yung original intent in the mind of God. Nanggaling po ito sa isipan ng Diyos, di ba? Kaya nga, that prompted Him to create you, we, us, di ba? Created for and with a purpose, sabi po dito. Kaya po, ang main text po natin sa pag-aaral po natin ito, ayun pong tinatawag na Genesis 1:26, di ba? Sabi po dito, then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the bird of the heaven, and over every little things that moves on earth. Di ba? Pagtingnan po natin. On earth. Ngayon, ito po yung very clear na unang-unang instruction ni God sa tao. Di ba? Actually, before God created man, di ba sabi doon, let us create man from the image and likeness of God. Let us create man from God. Actually, tayo po yung nearest to God. Bagamat malayo tayo sa Diyos, pero tayo po yung nearest sa lahat ng nilikha ng Diyos. Let us make man from our image and likeness. The likeness and the image of God is
from Him. Kasi hindi mo pwedeng kumuha ka ng image and likeness ni Diyos sa ibang lugar. Hindi naman po yan yung pinag-uusapan na, totoo pong karakter yung pinag-uusapan na, pero ang nilikha po ng Diyos, nung nilikha po ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang tao magmula sa Diyos. Di po ba, nung nililikha niya yung ibang mga bagay, dinideklara lang niya. Di ba? Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng dilim, magkaroon ng tubig, magkaroon ng punong kahoy, magkaroon ng mga hayop. Di ba? True declaration. Pero pagdating po sa tao, likhain natin ang tao magmula sa ating wangis at larawan at gawin nating tagapamahala ng lahat ng bagay dito sa lupa. Ibig sabihin po, yung task to manage it's a very tawag dito? Kumbaga may napakalaking tungkulin. Pero bakit kaya nagtiwala ang Diyos na kaya natin pamahalaan ito? Because He created us from Him. Di ba? The likeness of God, the image of God. We are created from Him. Kaya nga po, pag kinonsider po natin yung bagay na ito, as we consider this text, di ba? Several questions come to mind. Di ba? Ano po yun? Who am I? Sino ako? Ano yung identity ko? Di ba? Ano po yung identity natin? Ano ba yung pagkakakilala natin? Hindi po tayo ordinaryong tao. Hindi po tayo taong nanggaling sa unggoy. Hindi po tayo tao na basta na lang tayo tao. Di ba? Tayo po ay tao na nilikha magmula sa Diyos. Klaro po yan. Kaya nga po, nung nilikha ng Diyos yung tao in the Spirit, we are created, the Spirit man, di ba? Kasi po and God created, at nilikha ng Diyos ang babae at lalaki. Nilikha na sa 28, pero wala pang body. In Genesis 2:7, saka lang po doon kumuha ng luwad, at inihinga yung created being, yung created spirit, inihinga doon sa luwad, doon sa putik, upang siya po ang magbigay ng buhay sa putik. Kasi yung create ni God from Him was life. Nagtataka tayo, di ba? So, ang tao pala, sa original na pagkalikha, espiritu ng tao. sabi po ni Mas Marie, biglang tatawa ng parang, di ba? Ang pagkakalikha sa tao ay naaayon sa Diyos, di ba? Ang pagkakalikha sa atin ay galing sa Diyos. Of all the creation, di ba? We are created from Him. Kaya nga po, ano yung identity natin? Pag hindi po natin alam itong bagay na ito, ay tayo po ay born loser, tayo po ay parang okay lang, di ba? Kasi tao lang, kasi hindi ko kayang gawin yung mga bagay na okay, mahirap yan kasi, ayan, I'm just ganito, ako na may mahirap lang. No! Hindi po yun ang magtatakda. Ang magtatakda kung saan tayo pupunta, kung paano tayo magtatagumpay, ay kung alam mo kung ano yung identity mo, di ba? Saan ang galing ito? Ano ba ang pagkakilala ng tao? Ang pagkakilala ng tao, tayo po ay identified with God. Yun po ang identity natin ay God. Hello. Sa totoo lang, yung iba, sobra naman. No. Ako po'y tumatayo doon, batay doon sa aking binabasa, tumatayo po ako na ang pagkakalikha sa tao ay ayon sa Diyos at magmula sa Diyos. Di ba? And God created man. From the image, the Spirit of God, the likeness of God, yan, He created man. And He created man and woman. Di ba? Wala pa namang tao noon, created na tayo. Sabi po, past tense na doon sa 20, di ba? Sabi dito, so God created man in His own image, in the image of God, He created them, male, female, He created them. So created na pala, sa Genesis 27 pa lang, di ba? Kaya nga po, at inulit dito na, and God blessed them. And God said to them, be fruitful. Yung fruitful, siyempre maraming meaning. Yung multiply, maraming pong meaning. Pero ang alam natin, sabi, pag titingnan po natin doon sa New Testament context, di ba? Tayo po ay tutuusin ng Diyos doon sa tatalino na ibinigay niya sa atin. Di ba? Doon sa parable of talent. So, ang ibig sabihin, imumultiply mo kung ano yung meron ka, kung ano yung gift. Kaya nga po, ako naniniwala na we are all leaders according to our own giftings. Lahat po tayo ay leader. Nakabatay doon sa ating giftings. So, ikalawa, who am I from? Saan ako nanggaling? Saan yung source ko? Di ba? Alam, di ba? Ang source ko is God, di ba? Ang source ko is God. Ang source natin is God, di ba? Why am I here? Bakit ako naririto? Ano yung purpose ko kung bakit ako sinilang sa... Hindi po ako aksidente, hindi po tayo aksidente lamang. Tayo po lahat ay lumabas dito sa lupa na mayroong klarong layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hindi po pwede aksidente lang, di ba? Why I'm here? Ano po yung tinatawag na purpose? What can I do? Ano yung potential natin? So, pag tinignan po natin dito, yung
yung pagtingin natin doon sa tekstong ito, di ba? Ay maraming question doon sa ating isipan na, sino ako? Di ba? Sino yung, saan ako nang galing? Di ba? Ano yung purpose ko? Ano yung potential ko? At yung panlima doon, where am I going? Ano yung destiny ko? Kayo po, ano yung destiny natin? Di ba? Alam naman natin na ang bawat isa ay mayroong tinatawag na destiny. Yan. Kaya yung destiny natin, yun po ay mamimit natin, ma-acquire natin yung destiny natin, maaabot natin yung destiny natin kung tayo ay lumalakad ayon sa gusto ng Diyos at kung alam natin yung layunin ng buhay natin sa Diyos. Kasi kaya nga po, marami po ang nadi-displace. Kasi marami po ang hindi alam ang purpose. Di ba? Maraming mahuhusay na tao. Halimbawa po, tingnan natin sa mundo ng politika. Di ba? Maraming mahuhusay na tao na wala sa politics. At sino po yung nagsisikat sa politika? Yung pong may mga korta, yung pong may mga pangalan ng pamilya. Hello? Ngayon, pag sila na dun sa politika, ibig sabihin, dinidisplace nila yung mga tao na dapat na dapat nagmamanage doon sa usaping iyon. Di ba? Halimbawa, sa kasalukuyan, yung aking pong personal observation, tingnan po ninyo dito sa Infanta, marami po ditong mga pwedeng maging good engineers, pwedeng maging mahusay na accountant, pwedeng mahusay na guro, pero because of their desire to earn money agad-agad, ang kanilang kukuning kurso ay, I'm not against yung tinatawag na pagsisiman, hindi po ako kontra doon. Kaya lang, pag ikaw ay hindi doon ang layunin mo, at ginagawa mo yung bagay na yun, dahil doon sa kumita ng pera, meron ka pong inaalisan ng pwesto. Kasi ino-occupied mo yung pwesto. Kaya po nagkakaroon ng chaos, kaya po nagkakaroon ng gulo ang mundo. Kasi we place ourselves dun sa bagay na hindi natin alam. Kasi bakit? Hindi natin alam ang layunin natin. Hindi alam natin yung assignment natin. Pag hindi mo alam yung layunin natin, hindi mo alam yung purpose mo sa buhay, of course, hindi mo alam yung assignment mo. Of course, hindi mo alam yung direction mo. Kasi hindi mo alam yung simula mo eh. So napakahalaga na alam natin yung ating simula. Napakahalaga na alam natin, nakilala mo kung sino ka, ano yung identity mo, ano yung source mo, ano yung purpose mo, ano yung potential na ibinigay sa iyo ng Diyos, ano po yung ating destiny. Di ba? Sabi ko nga, parang kantahan eh, who am I? Actually, yung who am I is a question for identity. Di ba? Karamihan sa atin have lost our true selves, di ba? Because we don't even find who we really are. Kasi hindi natin alam kung sino tayo. Kasi maraming tao hindi niya, sila'y mahina ang loob. Kasi, bakit? Kasi parang wala silang tiwala sa kanyang sarili. Hindi nila madiscover yung kanilang purpose, di ba? Kaya nga, malalaman lang natin ang ating true identity if we ask where we came from. Kaya nga, kung gusto mong maalaman yung tunay mong identity, we need to ask yung pinagmula natin. We are all created by God. Di ba, lahat tayo nilikha ng Diyos. Kaya kung tayo parang ganito po yan eh, di ba? Yung isang television, pag dinala mo yan sa technician kung sira, yung technician ang una niyang gagawin ay hahanapin niya yung tinatawag na schematic diagram. Halimbawa, city, may problema dun sa sewerage, di ba? Ang kakailangan muna nung magre-resolve ng problema, yung tinatawag na schematic ng syudad. Kasi kung yung schematic ay sinulat o ginuhit nung gumawa ng syudad. So yung schematic na yun, alam mo kung saan ka maghuhukay, alam mo kung saan yung tubo, alam mo kung saan yung kuryente, yan. Hindi nagkakaroon, madaling ma-coordinate, madaling ma-manage yung mga bagay-bagay. Ngayon, pag ang technician ng television na pinagdalhan mo ay parang pinupulsahan yung television, matakot ka na. Bakit? Kasi, di ba, dapat yung manggagawa, alam niya. Halimbawa po yung sasakyan, di ba? You need to comply doon sa tinatawag na manufacturer. Hindi, ang kailangan natin gawin dito ay lagyan natin ito ng tinatawag na super high octane, di ba? Yung mataas na octane. Pero ang ni-required sa iyo lang ay, arena sa iyo ang 91 octane lang nung gasolina. Of course, makakaranas ka ng speed kasi madali yung burning, madali yung tinatawag na deflagration, di ba? Pero ang mangyayari noon, enough ba yung mga metal doon sa loob ng part na yun para doon sa ganong klaseng temperature, doon sa ganong klaseng, ang deflagration po yung bilis ng pagkakasunog. Di ba? So, ibig sabihin, pag inalter mo yung original purpose nung nag-design, nung lumikha ng sasakyan, most probably, masisira yung sasakyan mo sa mga hinaharap. Pero pag nagko-comply ka doon sa sinasabi ng manual, doon sa sinasabi ng maintenance,
Kaya nga po mayroong pananagutan yung manufacturer na gawin nila yan pag pumasok ka dun sa yung warranty period pa. Di ba? Tampo ninyo ha? Kung klaro tayo nagtatanong sa Diyos, who you are is related to where you came from. Who we are is related to where we came from. Di ba? Yun po yun. Yun po yung who am I? Sino ba tayo? Related po yan doon sa saan ba tayo nang galing, di ba? Where am I from? Di ba? Where am I from is a question for a source, di ba? You can never know who you are until you find out where you from. Mahirap mong ipakilala ang sarili mo kung hindi mo alam kung saan ka nang galing, di ba? Para kang putok sa buho, di ba? Anong lahi ka baga? Saan ba nanggaling ang iyong angkan? Hindi mo alam. Di ba parang mahirap, nagkakaroon ka na tinatawag na identity crisis. Di ba? Sino ba ang tatay mo? Sino ba ang nanay mo? Saan ka, di ba? Ano ba yung pagkakalaki mo? Hindi mo alam, meron kang crisis doon sa pagkakakilanlan sa iyo. Kaya nga po, you can never know who you are until you find out where you from, di ba? Hanggang masumpangan mo kung saan ka nang galing. Where you from, di ba? Ang sabi doon sa Genesis 1:6, then God said, let us, di ba? Let us make man. Di ba? We are from God. In our image, in our likeness, we are created from God in His image, character, and likeness. Di ba? Function, you are from God. Di ba? Yung function natin is according to God. Why I am here? Bakit ako naririto? Di ba? It is the question of purpose, di ba? If you don't know where you came from and you don't know who you are, you never know why you are here, di ba? To govern and have dominion. Kung hindi mo alam yung pinagsimulan mo, yung pinanggalingan mo, yung kakayanan mo, anong karapatan mo na mamahala? Anong karapatan mo na mag-manage, di ba? Tingnan po niya, ha? Pagpapasok ka sa isang kumpanya, nag-apply ka ng trabaho, ibibigay mo yung CV, di ba? Resume. At doon sa resume, ikikwento mo kung sino ka. Sa resume, ipapakilala mo kung ano yung kakayanan mo. Sa resume, ipapakilala mo kung ano yung training mo, kung ano yung background mo. Di ba? Kasi from there, saka lang sila babatay. Hello? Ipapakilala mo, di ba? You cannot apply for a job na, hey, tanggapin mo ako, bakit? Basta ako'y mahusay. Paano ka naging mahusay? Basta lang, no. Hindi pwede yun. Ako'y mahusay, I came from that school, I've done training, may enough exposure ako for that particular work, so I can be paid for that work. Yun po yun. Di ba? Kaya nga, if we don't know where we came from, and if we don't know who we are, we never know, di ba, why we are here today. Di ba? Why we are here? Bakit tayo dito? Bakit ba tayo mag-govern? Bakit ba tayo magkakaroon ng dominion? Pag ako po sports trainer. Pag ako po nagtitrain, ay unang-una ko pong ginagawa is dinidefine ko muna. Tapos, tinitingnan ko muna yung kanilang capacity, so naglalagay ako ng mga drills, naglalagay ako ng mga agility, skills, ganoon, para ma-determine kung saan sila. Saka ko sila doon i-utilize. Kaya nga po, part of Genesis 1:26, sabi dito, di ba, says, and let them have dominion over the fish of the earth, the sea, over the bird of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping things that creeps on earth. Diba? Ngayon, what can I do? What can I do? Ano yung pwede natin gawin? Diba? What can I do? It is the question of potential. Diba? Potential means what is my true power? Diba? Ang potential is power. Diba? Potential in kinetic. Diba? Out. Diba? Ang potential is power na naka-reserve. Diba? That is potential. What is my potential means that yan, ito po yung true power. This question can deal with our ability. Di ba? Kung ano ang kaya mong gawin na capable sa kakayanan ng ibibigay sa iyo. But the problem is, culture attempt to tells us what we can do. Di ba?
but we can have understanding that God gave us power or authority, potential to do what He wants us to do. Di ba? Be fruitful. Yun po, di ba? Dapat klaro po sa atin ito, di ba? Sabi po doon sa 28, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over every little things that moves, di ba? On the earth, di ba? Where I am going. Saan ako? Di ba? It is the question of destiny. There is always a destination throughout the journey. You cannot start things, di ba, kung hindi mo alam yung pupunta mo. Pag lumabas ka ng bahay mo, nung araw po, I was trained na every time na ako po'y gumising, ako po'y habang ako po'y nagkakape, naglalagay po ako ng ticklers. What to do. Siyempre po, yung buhay ko nung araw, kasi medyo kailangan ko'y, tawag dito, ako po'y train, ako po'y sanay sa ganayon na paggising ko, ayan, nagsusulat ako ng 7 things or ilang things na ano ang dapat. At pagdating po ng hapon, inaaral ko kung bakit hindi ko nagawa yung mga bagay na dapat kong gawin. Ganun po yung training ko, yung aking past life. Yun po, kasi at nakita ko, sabi ko, napakaganda pala nung gano'n na, di ba? Pag nagsisimula ka, ngayon, after you pray, di ba? You write things on what to do doon sa buong maghapon. Hindi yung nag-aabang ka doon, pag may tumawag, sakalaan ka pupunta. Sabi nga po nung isang totsay, if you fail to plan, you plan to fail. Di ba? Pag hindi ka nakapagplano, nung maiksi lang, ay pinlano mong hindi magtagumpay. Kaya nga po, where I'm going, di ba? It's a question of destiny. There is always a destination throughout the journey. It is called destiny. And we, as sons and daughters of our Heavenly Father, we are predestined for more. Our purpose will determine our destiny, yung God-given destiny. Yung purpose po natin, yun po yung nagdedetermine yung ating pong destiny. Yan. Without purpose, wala po tayong pupuntahan. Kung gusto po natin makarating doon sa inihanda sa atin ng Diyos, kailangan klaro sa atin yung layunin ng Diyos. Di ba? The purpose for your existence was determined, di ba, by God long before you were born into this world. Di ba? Ano sabi po doon sa Jeremiah 1:3? Di ba? Before I formed you in the wombs, I knew you, and before you were born, I consecrated you. Sabi ko ba? Klaro na yan, di ba? And there is some biblical stories na pwede nating makita about purpose, di ba? May mga several stories about purpose, but we'll be looking for a few, and actually of more than yung tinatawag na mga moral lesson, di ba? Like David. Look at David. He was a young man, di ba? Who forgotten and regarded as a shepherd boy. He was regarded at least, di ba? He was regarded as the least in the family. Siya po yung pinaka-least in the family, di ba? That's why when Prophet Samuel was set to anoint one of the sons of Jesse, di ba? He was not called. Hindi siya tinawag, di ba? Sabi doon sa 1 Samuel 16:1-13, di ba? Hindi siya tinawag. Nakakalimutan siya ng tatay. Bakit? Kasi David's father and brother probably didn't see the qualities of a king in his life. So, di ba? There was just no need calling him. Kasi wala sa hinagap nila, wala sa kanilang na magiging hari, na mayroong kalidad ng pagiging hari si David, di ba? But what they didn't know was that God does not judge by the appearance, but by the heart, because He knows content of the heart, di ba? That's why true beauty is on the inside and not the outside. So they did not know that David was a special child who is destined to be king over nation of Israel. Being a shepherd boy was just a starting point for him. Di ba? God was preparing him to lead His people. God's purpose for your life will be fulfilled irrespective of what anyone thinks or says about you. Minsan kasi, dito po tayo, we're so much focused dun sa ano yung labas natin. Yung paglabas natin ng bahay natin, tama ba yung attire ko, di ba? Ako ba'y nakapaligo? Ako ba'y, of course, di ba, we need to kailangan naman nating maging malinis naman tayo, of course. Pero
Ayaw nating, di ba, we are after, ano kayang makikita? Ano kayang tingin ko sa tao? No. Sabi ko, siguro nga, ako po'y lumaki ng, di ba kasi yung, grabe po yung Pilipino, di ba? Parang, pag ikaw ay maitim, ikaw ay second class citizen, di ba? Di ba? Kahit sa eskwelahan namin, hanggang paglaki, di ba? Nung ako po'y na doon nagkataon pa yung kalapit ko palagi na pinakamagaling doon sa pilot section, ay maputi, di ba? Talagang ako'y, minsan parang, tinatanong ko yan nung hanggang ako'y nag-high school, hanggang sa naintindihan ko na, bakit, di ba? Hanggang sa naunawahan ko na, we are all created by God. Di ba? Na ang mahalaga pala sa Diyos is what is inside us. Hindi yung labas natin, di ba? Parang Nietzsche yan di ba? Sabi ng Panginoong Jesus, di ba? Napakaputi ng labas. Pero ang loob, bulok, di ba? Mahilig tayong maglagay ng kung ano-ano. Sorry po ha. Pero ano nga ba yung nasa sa loob natin? Hindi ko pa naman sinabing masama yun. Pero make it sure na kung napaka-balidosa mo, ay make it sure na ganun din yung loob mo. Di ba? Ako po yun ang check ko. Panginoon, baka naman ako ngay kalanghuga na magdadamit, baka naman yung loob ko ganun din. Kaya nga, yun po palagi ang ating tatanungin. Ano nga ba yung nasa sa loob natin? Ano nga ba yung purpose ng ating buhay? Ano nga ba yung dapat natin gawin upang mapulfill dito? Ano nga ba yung ating, 'di ba, katulad nung buhay ni David, 'di ba? Can you imagine si David? Itinatago na nung ama. 'Di ba? Meron pa bang anak dito? Wala na po. Hello. Look at Joseph, di ba? He was hated and despised by his own brother, di ba? Binebenta, galit sa kanya yung mga kapatid, di ba? Because God has shown him his future in his dream, di ba? Because of that, di ba? He was almost killed but later sold to a stranger. Di ba? Sabi doon sa Genesis 37:36 yung story, di ba? Then, yet another trouble came doon sa kanyang buhay. Di ba? When wife of Potiphar, his master tried to, di ba? Gusto siyang sipingan. But when he refused after so many attempts, she was framed him as the lied and he tried to force himself on her. Then Joseph was sent to prison for a crime he didn't commit. Tingnan po niyo, ordinarily, one should have gotten tired of life after all of this trouble, di ba? But Joseph was one man who knew his God and refused to compromise his faith because of the di ba yung mundane pleasure, di ba? Mundane pleasure, di ba? And God was with him even in the prison. All of this trouble were just pushing him closer to his purpose, and from that prison he got to his palace. Di ba? Sabi po dito sa Romans, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be firstborn among many brothers. And those who He predestined, He called. And those who He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Sabi ko nga, grabe itong buhay ni Joseph, di ba? Ilang inihulog sa balon. Noong ako po'y naka-integrate dun sa mga ilang preso, pag ikaw pala'y dun pala sa loob ng kulungan, meron tinatawag na uri din sila ng pagkilala sa mga preso. Halimbawa, pag karnaper ka, he belongs to the syndicate, kaya pag-uunahan po ng mga brigada yan. Pag ganito ang kaso mo, yan. Pag nakapatay, ganyan. Di basta may mga respetong inaabot. Pero pag ang kaso mo po ay rapist, talagang magmula pa lang dun sa pagpasok mo, kaawa ka na, bubugbugin ka na. Di ba? Tapos ikaw ay talagang outcasted ka. Nasa kulungan ka na outcast ka pa. Imagine, di ba, si Joseph, anong kanyang kaso? Mangre-rape
Di ba? Pinwersa daw kuno yung wife ni Potiphar. Pero in yet, di ba? Kaya minsan, hindi natin nakikita na yun pala yung kondisyon na naglalapit sa kanya, papunta dun sa kanyang destiny, di ba? Gideon was a man. Look at Gideon, di ba? Gideon was a man who didn't believe in himself. Walang self-confidence si Gideon, di ba? Siya takot, di ba? When an angel in the Lord told him that he was going to destroy the Midianites, he asked how possible it would be. Paano mangyayari ito, di ba? Because he felt that his family was poor. Siya po ay poor family. In fact, the poorest in his clan. And he was a least person in father's house. So, biglang dumating, ay, ikaw ang dudurog doon sa mga Midianita. Aba, anong nangyari? Paano mangyayari? Di ba? Bakit mangyayari? Kaya nga po, despite what his thought of the position of his father's house in his clan, tingnan po ninyo ha, and his position in his father's house, God chose him to destroy the Midianites. God had predestined him for greatness, so it didn't matter what he thought of himself and his family. Kaya nga po, yung purpose, yung God's purpose for your life, mga kapatid, is not restricted or limited to your family background or your strength. Whenever you're from whatever, di ba, whether you're from a wealthy family, a strong or weak, a fat or thin, a tall or short, a black or white, it doesn't matter. Each person fit her own unique purpose kay God. Kaya nga po, tingnan mo na, yung ilang to, sabi po dito, there are three group of people that walk the face of the earth today, di ba? Unahin ko po yung ikatlo. Those who have no idea what is happening. Maraming ganitong tao eh. Hindi nila alam ano nangyayari, di ba? Ikalawa naman, yung alam nila yung nakikita nila yung nangyayari pero wala silang ginagawa. Those who watch things happen, di ba? Nakikita nila pero wala lang, okay lang. At meron namang those who make things happen. Di ba? Those who makes things happen. Kaya nga po, you cannot just sit down and watch things happening. Di ba? You are created to make something happen, something unique and special. Sabi ko nga po, tayo po pala ay dapat hindi pinanghihinaan, bagkus dapat ay tayo nagpapatuloy dun sa kalakasan kasi alam natin yung ating pagkakalikha, alam natin kung saan tayo nanggaling, alam natin that tayo po ay nung nahulog ang tao sa pagkakasala, tayo po tinubos na muli ng ating Panginoong Jesus at na-restore po sa atin yung tinatawag na kapamahalaan ng Diyos sa buhay natin. Di ba? We were restored by God through Jesus Christ. So, ang ibig sabihin po nito, yung mandate natin dun sa 26 na tayo po ay magdo-dominate, di ba? Tayo po ay mag-manage, di ba? Let them have dominion, let them manage, let them control. Yan po ay tayo po yan, di ba? Kaya nga po, your existence is the evidence that this generation needs something that your lives contain. Alam po, sabi ko nga po, medyo maiksing laan po ito. At, pero ako po'y natutuwa nung ito po'y aking pinasadahan uli kanina. Sabi ko, talagang, alam mo dapat, nare-repress ako na, ano ba yung iniredy sa akin ng God? Huwag kang madidisappoint na ikaw ay palaging man behind. Actually, yung experience ko po sa buhay na may ilang mga nangyari sa buhay ko na I'm always work from behind. Sabi ko, Lord, ano po yung significant noon dun sa past life ko ngayon? At ang aking pang nakikita ko, basta't manatili ka lang na magtatrabaho no matter what, kahit hindi ka nasa forefront, mahalagay nagtatrabaho ka para sa layunin sa iyo ng Diyos. Di ba? Yung iba'y gusto yung tinatamaan ng ilaw, ng limelight. Ako nga po'y ilang na ilang dun sa ilaw. Ako nga po'y ilang na ilang dun sa yung ikaw ay nakikita ng, di ba, yung ikaw ay pinapanood, medyo ako po'y ilang na ilang dun. Kaya nga po, gusto ko pang i-conclude sa usaping ito na purpose, design, and potential. Di ba? God has designed, form us, di ba? Form you the way you are. Di ba? So that fulfilling your purpose because so natural. The reason why you struggle to do what other people are doing because you are not designed to do those things. Huwag ka pong mainggit kung ano yung success ng iba.
bagkus ay magpakasaya ka pa. Bakit? Kung nakikita mo na pupulfill nila yung kanilang purpose, magpakasaya ka upang magkaroon ka ng desire to move and to na mag-comply din upang ma-meet mo yung purpose mo. Kasi hindi po disenyo ng Diyos na gawin mo yung ibang tao. Huwag kang mainggit dun sa iba, di ba? Di ba, the reason why you struggle to do that, what other people are doing, because you are not designed to do those things. You are designed to do everything but something specific. Kaya nga po, discover what it is and stick to it. Ati pong, di ba, sabi po nung Genesis 2:7, di ba, and the Lord God designed man of dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, yung potential, and man became a living soul. Sabi ko po, after God designed you, after God designed us, He then put in you all the things, mga kapatid, all the ability, all the capability, all the gifts, all the talent that you will need to get the job done. All these things are known as your potential, di ba? God designed and predetermined you to be a success story, di ba? And Psalm 139 tell us that God planned each of your day before you were even born. Before you were formed, God knew you. He took great care in creating you. No part of you, your being, was made without God's knowledge and careful concern. God wants each of us. He give us what no other part of His creation received in His breath of life. Sabi po dun sa Genesis 2:7. Kaya nga po, tayo po ay magpunyagi, tayo po ay magpursigi, rather, di ba? Tayo po ay magpursigi dahil meron pong nakahanda na sa atin. Before we were born, nakahanda na po yung bagay na inihanda sa atin ng Panginoon. Isig natin, hanapin natin para po tayo nasa tamang track. At ako po nakakatiyak, pag nasa tamang track ka ng Lord, imposibleng hindi mo maabot yung destiny mo. Magandang araw po sa inyong lahat at yun lamang po.